Good day at day good mga ka-JT sa Kalam, at ito nga po pala ulit, back to basic, at nagyaya na naman po ulit magpa-drive ang mga kapatid ko, si Major number 1, Major number 2. At ayan, kalakasan po ng ulan dito sa may Kanlubang. Binabaybay po namin yung SLEX na yan mga kasakalam JT, at habang kalakasan ng ulan, nagkukwentuhan kami diyan magkakapatid at chichismisan mga kasakalam JT. Hindi ko pa po alam kung saan kami pupunta. Basta drive lang po ako dyan. Siyempre, ayan na naman po ulit. Driver ng mga kapatid ko, ni Major number 1 at Major number 2. Tabang malakas ang ulan na yan, at sinasabi ko sa kanila na saan ba pupunta. Basta diretso lang daw, Maynila daw ang punta namin. Huli ko na nalaman na pupunta pala kami ng ng secret. Binondo po ang punta po namin mga kasakalam JT, at yung kalakasan ng ulan na siyempre dahan-dahan lang po tayo dyan mga kasakalam JT. Kala nyo lang po matulin yan. Siyempre ang kalsada po ay basa. Tapos shoutout kay kuya na nagkita ulit ng truck. Konting pasensya lang po ang ginawa ko at pangunawa mga kasakalam JT. At ayun, dito na po tayo sa may Skyway po. At ayan, tila naman po sa may parting Manila mga kasakalam JT. At ang init-init po dyan. Ayan po, Skyway Makati, Manila. Ayan po, dyan po kami dumaan mga kasakalam JT. At kinagulat ko po dyan na pwede na pong bumaba sa may papuntang Quirino Top. Mga kasakalam JT, bukas na po yung Skyway na yon. Hindi na po kayo iikot sa may Quirino Plaza Dilao. Diretso rekta na po kami sa Quirino Top po. Ang baba po namin dyan, makikita nyo po mamaya na ang e-exitan po namin ay Quirino Top na mga kasakalan JT. Ang pagbaba nyo po dyan sa may Skyway na yan na Makati. Dati po exit po ako ng Quirino, press Quirino, ikot ng Plaza Dilao. Pero ngayon exit po kayo ng Quirino, pero Quirino Top na po ang baba nyo mga kasakalan JT. Tapos na po yun, yung Skyway na yon, paliko doon mga kasakalan JT. Kaya sa mga palubas po dyan, papunta ng Quiapo, Binondo, Loton, mga kasakalam JT, pwede na ho kayong lumabas sa may Quirino Top. Ang baba nyo po doon sa may stoplight mga kasakalam JT. Liliko lang din po kayo sa may Quirino exit, tapos liliko uli kayo ng Quirino Top. Hindi ho kayo liliko ng Quirino Plaza Dilao. Sa right side lang po kayo mga kasakalam JT para makapunta ho kayo sa Quirino Top mga kasakalam JT. At ayun po, sa mga bago po uling dadaan ng Skyway, at ayun po, papakita ko po sa inyo. Diyan na po ang exit nyo po. Ayan, yung ginagawang Skyway nung nakaraang buwan. Tapos na po, at ayan ang baba nyo. Quirino Top na po ang baba nyo mga kasakalam JT. Hindi na po Quirino Plaza Dilao. Hindi na po kayo iikot, dire-diretso na po kayo dyan. Pagbaba nyo po ay makikita nyo na po ang LRT Top Quirino. At ayun mga kasakalam JT, dire-diretso nyo lang yan, hindi naman kayo maliligaw. Pagbaba nyo naman po dyan ay sigurado mga ilang metro or 1 kilometro, makikita nyo na po yung LRT nasa ibabaw. Syempre LRT Quirino yan, top din po. Tapos ayan, at syempre binaybay ko na po ilalim ng LRT yan sa may PGH, NBI, lahat po yan madadaanan nyo po. Women's University, papunta po ako dyan ng City Hall, lalampas po dyan, papunta ko kami dyan ng Binondo mga kasakalam JT. At syempre medyo traffic po, ayan, buti na lang puro green. Pag puro green naman po dyan, dire-diretso ko dyan, lahat na stoplight. Ayan, nakadama lang po ng konting traffic kasi yung mga bus, nakita nyo naman po, nasa gitna po. Tapos yung ibang jeep nag-aagawan, halos nasasakop na. At dito po sa lugar na to, meron no diyang bawal kayo sa may linyang kaliwa. Yung sinusundan ko na yan, kasi pagka kayo inabot sa stoplight na nasa kaliwa kayo at no left turn or puro left turn lang yon, titikitan kayo, may mga naabang dyan. At ayun, pagkatapos po namin yun, syempre ayan, loto na po tayo, papasok na po tayo dyan sa may Jones Bridge mga kasakalam JT. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na napakaluwag po. Swerte po namin, ang luwas po namin ngayon mga kasakalam JT. Ngayon po ay Monday, June 3, 2024 mga kasakalam JT. At ayan, pagpanik nyo po dyan, syempre makikita nyo po dyan yung Jones Bridge sa kaliwa ho niya, immigration. Pagkakaalam ko po, basta dire-diretso lang ho kayo dyan. At darating ho kayo sa Arkong Welcome Chino at Pinoy, pagkakaibigan.
Ayan po ang nakalagay dyan mga kasakalam JT, at ayan po yung sinasabi ko sa inyong Jones Bridge na pinaganda po nung nakaraang mayor yan. Hindi ko na po alam ngayon kung yan ay nagbubukas pa sa gabi ang mga ilaw na yan na pwedeng park. Pero meron ho dyan sa kabila dyan na Binondo Bridge na paggawa naman po ng former president na pinalitan ni BBM, at siya po yung nagpagawa ng pagkakaalam ko. Tapos ngayon si PBBM na po yung nakaupo, at ayan, welcome to Chinot Pinoy, yung arko na yan. Dati po dyan sa may kanan na yan, meron dyan lumang saburi mga kasakalam JT, na pag diyan kami napunta, sigurado kakain kami dyan. Lumang saburi po yun, na yun ay parang ano na po, alam nyo po sa mga nakakaalam nun yung sabaro na yun kung ano po. Mga kasakalam JT, siyempre nabot po ako ng stoplight dyan. Ayan po yung stoplight. Tumigil na po kami dyan, tapos ayun, naago, at ayan, nandito na ako kami sa Ongpin. Naglakad lang po ako kasi malayo yung pinagpaparadaan dito. Ingat po kayo, may nagka-clamping dito. Meron ako nakita dyan, yung nakita nyo yung anong yun, Fortuner na puti, nakaklamp po yun. Basta wag ko kayong basta-basta pa-parking dito. Ayan, lano kami dyan sa mga bilihan na yan, mga kasakalam JT, at meron kaming kakainan dyan. At yung kakainan namin dyan ay yung kinainan ni Vice ulit. Ayun, kaya kami lagi nandyan, masarap po yung pagkain dyan. Tapos meron kami pinuntahan dyan na isang bakery na doon lagi kami nabili mga kasakalam JT. At yun, syempre, napakasarap po no mga kasakalam JT. At ayan, dire-diretso lang po tayong paglalakad dyan. At after po namin dyan pumunta sa Ongpin na yan at Binondo na yan, at kumain at mamili ng konti doon sa sinasabi kong bakery mga kasakalam JT. Dumiretso kami ng Divisoria. At habang naglalakad po ako dyan, hinahanap ko po si na ate na nandiyan naman po sa may, nakapila na po sila dyan sa may kakainan namin. At ayan, na-miss po ng mga kapatid ko ang pag-alis namin. Kaya ayun, nakita ko po sila dyan, nakapila na. Habang nakapila po kami dyan, siyempre tinatanong ko anong order namin mga kasakalam JT. At habang nakita nyo naman po yung pila dyan, ganun po kasikat yan. Nandiyan ko po nakita yung si Vice Ganda na kumain na yan, si Anton, si Troy, si Ate Mona, si Ate Janet. Kinakausap na kung saan kami. Ang sabi ni Ate Janet, doon daw kami sa baba para mabilis yung order. At ayan po yung kinainan namin mga kasakalam JT. At ayan, habang napili sila at tinatanong ng order, na kumukuha ako ng video. At ayan mga kasakalam JT, kada pumupunta ko kami dyan sa Binondo, lalo sa Ongpin, hindi kami kakain dyan magkakapatid at ng mga pamangking ko. At ayan si Manager number 2 at si Manager number 1 pala yung order. Ako ang kinain ko po dyan ay siopaw at yung parang taba-taba ng baboy na beef stew ata yun. Hindi ko alam kung anong yun ang kinain ko. Nagpag-rice ako dyan mga kasakalam JT. At ayan, habang inaantay namin, nakita niyo po yung pila namin sa likod. Ngayon po ay kokonti pa yan kasi tapos na po yung lunch. At ayan, pumasok na po kami sa loob. Pinapasok na kami ng mga waiter at mga crew dyan. At doon kami din pumesto sa dulo. At yun, pagkatapos po niya, kumain kami pagkakain po namin. At yung nga po, tinatawagan ako nung mekaniko ko. At yun, may sira daw po yung isa kong pinagawang bike. Kaya yun, pina-order ko na po siya sa Lazada mga kasakalam JT. At ayan, after po niyan, ayan, dumiretso kami sa isang bakery na sikat po dyan. Ayan yung sinasabi ko sa inyong bakery na napakasikat dyan. At di maring hindi kami pupunta dyan at hindi maring hindi ako magpapabili kay Manager number 1 at Manager number 2. At ayan po, pasok po dyan, nakita ko na po sila nasa cashier. Habol-habol ko agad daw ako ng pagdampot ng aking kukuning mga kakainin ko pag uwi sa bahay. At ayan po yun, nakasakalam JT, ang haba po ng pila. At ayun, nakita ko po sila dyan, nakapila na, kaya nagmadali ako na hindi ko na alam kung ano nadampot ko. Puro kombi ang nadampot ko. Ayan si ate, ayan si Kuya Anton, si Manager number 1, Manager number 2, binigay ko yung resibo. Kulang pa yung bayad, akala niya nagsisinungaling ako. Ayun, nang tinuos niya, kulang nga daw. Tapos pinakuha ko. After po nun, pagbili namin, dumiretso na ho kami sa Divisoria. At ayan, binaba ko po sila sa Ilaya. Siyempre, salubungin ko na lang po sila sa 168 po kami nagpa-park. Doon po sa mall na yon. Tapos ayan, dire-diretso lang po kami dyan. Siyempre, medyo kabisado ko na yan, mga kasakalam JT. Pinuntahan nun namin sila sa Ilaya. Ayun, pagdating namin sa Ilaya, ang daming pinamili ng aking kapatid na panganay, pang store niya, mga kasakalam JT. Sa dire-diretso lang ko kayo dyan. Ayan, nagbuhay kargador po ako dyan, mga kasakalam JT. Makikita nyo po ako dyan. Pawis na pawis ako dyan mamayang pandang dulo. At ayun, ayan po ay isang mall. Yung
unang mall dyan ng numero, mga kasakalam JT. Dyan ako lagi na parking para safe. Ayan, di maring di magpapakita ang bida. At ayan, kasama ko si Troy, yun ang pinarado ko yung sasakyan, mga kasakalam JT. Regular na po kami dyan napunta magkakapatid kasi lalo pag may binibilin pang resort kasi mura dyan yung mga ilaw, curtain, kaya hindi maring di bibili dyan si manager number 1, si Ate Monet. At ayun mga kasakalam JT, lumabas po kami, papunta na ho kami Alaya habang kausap ni Troy yung pamangking ko si Anton. Siyempre nagmekos-mekos lang po tayo dyan mga kasakalam JT. Naglakad lang po kami dyan papuntang Alaya pero napaka-init po, sobra pong init niyan. Habang naglalakad do kami dyan, kausap ni Troy yung si Anton kung nasan sila. At medyo nagkaligawan pa kami, yung pala dun sa may binilihan dati ng paninda ni Ate Janet yung pupuntahan namin mga kasakalam JT. Habang naglalakad kami dyan, mayroong mga naghihingi na wala naman akong barya, tsaka hindi naman po ako mayaman. Naubos na po yung barya ko sa mga una nang hihingi. Hindi ko na po pinakikita yun kasi common naman po yun pag nandyan minsan o sa ibang lugar. Hindi po mawawalan yun mga kasakalam JT. Habang naglalakad po kami dyan, siyempre tingin-tingin lang po ako dyan ng mga gusto kong bilhin. Pero wala naman akong pambili. Pero pagkasama ko na si Nate, pwede akong magturo. At ayun, tumawid po kami dyan sa may police station na yan, na mayroong fire department. At ayun po yung Ilaya dyan na sinasabi dyan sa Divisoria. Habang binabaybay po namin yan, tinuro ko yung BDO. Sabi ni Troy, nasa BDO daw. Sabi ko, may BDO pa sa loob. At yun, habang naghanap kami dyan, nagtatanong kami. Ayun, tinuro kami kung nasan sila. At nung nakita namin sila, makikita nyo na po ako para akong kargador dyan mga kasakalam JT. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi natin buhatin dahil yun na nga yung natin dyan mga kasakalam JT. May experience naman maging buhay kargador dyan sa may Divisoria. At ayan, habang naglalakad kami dyan papasok dyan sa Ilaya, napakarami pong bilihin dyan talaga. Hindi pa ako crowded ngayon kasi Monday. Tsaka kainitan, siguro kukunti yung naglalakad. At yan, di maring di magpapakita ang bida mga kasakalam JT. Ayan, medyo hinay-hinay na ako paglalakad at sobra hawak ko sa cellphone dyan. Baka tayo masampulan dyan pero hindi naman po nangyari yon kasi siyempre nag-iikad din naman po tayo kahit nagpapakita yung sakalam JT na yan. Panay din ang tingin natin sa mga nasa palibot natin. At ayan, habang naglalakad kami dyan, panay ng pakit ko, mainit na po yan, mga kasakalam JT dyan. At ayan, after po nun, nagtanong po kami. At ayan, pagkababili po namin, ayan si JT Sakalam, buhay Divisoria Cargador. Ayan, ayan nakita nyo po, pauwi na po kami yan. Meron lang pong mga binili dyan mga kasakalam JT. At ayan si Manager Number 2, panayang bili. At ayun, after po nun, dinala po na namin sa kotse muna to. Tapos binalikan namin sila kasi may bibiliin pa raw about sa resort. Tapos may bibiliin pa rin si Ate Janet. Yung ipapamigay niya daw sa mga kakilala niya na sleeves. Ayun, mga kasakalam JT. Kukunti lang naman. Pero nagpabili rin ako sa kanya. Hindi ako magpapabili ng sleeve na sinasabi ko. Ginagamit ko pang bike. Mga kasakalam JT. Habang binabagtas namin ni Troy ang papunta sa kotse, syempre, pawis na pawis po ako dyan. Galing po sa labas dyan, tapos syempre pasok sa aircon dyan sa may mall na yan. At after po namin madala yung sa mall, at ayan, pauwi na po kami dyan mga kasakalam JT. Ayan si Manager Number 1 namimili ng Crocs. At ayun po, malapit na po kami muwi niya. Konti na lang pamimilihin niya mga kasakalam JT. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Ayan, aking pamangkin, si Troy, si Anton, at si Ate Janet, si Manager Number 2. Habang namimili dyan si Ate Monet, hindi naman nakapamili, tingin-tingin lang. Hanggang dito na lang po mga kasakalam JT. Salamat sa mga nanonood sa amin at sa nanonood sa akin na nagpapalo at nag-a-add. Shoutout sa inyo sa mga tropa, PBG at Team Loads. Shoutout sa